Happy Sunday po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan po sa Agape Christian Church. Good morning po, Pastor Vic Binag. Salamat sa Diyos sa pag-iingat po sa inyong buhay. At kay Ma'am Emma po, sa buong family Binag, salamat po sa Diyos at kayo po'y iningatan niya. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga kapatid, mga leaders po natin dyan sa Agape Christian Church, good morning po. Na-miss ko na po kayo at nami-miss po natin ang isa't isa. Sa araw pong ito mga kapatid, batid po natin na matindi po ang pangyayari sa buong daigdig. Nagkaroon po ng tension, nagkaroon po ng giyera ngayon sa Israel at sa Palestine. At ang ibang mga Muslim countries po ay willing silang tumulong sa Palestine at susugurin po ang Israel. Marami pa po mga disputes, mga kapatid, na pwede pong sumiklab ang World War III. So, ano po ang nakasaad dito sa banal na kasulatan? Ating po pag-aralan ngayon, mga kapatid, i-review po natin sa umaga pong ito. I-review po natin, mga kapatid, yung pong signs of the time. Yung pong palatandaan ng muling pagparito ni Kristo at palatandaan po ng pagwawakas ng daigdig. Ang ating pong talata ay nasa Matthew chapter 24, reading from verse 3 hanggang verse 14. Matthew 24, from verse 3 hanggang verse 14. Ang sabi po rito mga kapatid, verse 3, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be, and what will be the signs of your coming and of the end of the age? And Jesus answered them, see that no one leads you astray. Verse 5, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Verse 7, for nation will rise against nations, and kingdoms against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. Verse 8, all these are but the beginning of birth pains. Verse 9, then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Verse 10, and then many will fall away and betray one another and hate one another. Verse 11, and many false prophets will arise and lead many astray. Verse 12, and because of lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Verse 13, but the one who endures to the end will be saved. Verse 14, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Tayo pong lahat, ayaw mo ko tayo po manalangin mga kapatid. Heavenly Father, Lord, we thank you so much this morning. Thank you, Father God, for the reading of your word. We pray, Father God, for your anointing, the anointing of your Holy Spirit empowers us, Father God, this morning, Lord. Give us your wisdom, Lord, as we study your word. Strengthen us. Help us, Lord, to be enlightened, Lord, by the power of your precious word. Comfort us, Lord. Lead us, Lord, and guide us, Lord, by the Holy Spirit. Father, we give to you all the glory, all the honor. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. Kung dumating po si Jesus po ngayon, kapatid, granting po dumating ang Panginoon sa oras na ito. Ilang porsyento po out of 100% na ikaw ay makakasama sa kanyang muling pagparito? Yung tinatawag pong rapture of the church. So, sino po sa inyo ang 100% sure na ikaw ay makakasama, kapatid, kapag dumating si Jesus po ngayon? Ngayong umaga po mga kapatid, pag-aralan po natin, ano ang mga palatandaan? Although natakil na po ito, no? Many times na natakil ito, na-preach, but sabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, atin pong balikan muli. I-review po natin dahil matindi na po ang pangyayari ngayon sa buong daigdig. Isang araw, naroon po ang mga alagad, kasama po si Jesus Christ sa Jerusalem. Nandun po ang temple.
ang templo po ni Solomon na itinayo, tapos nawasak po, winasak po ito kapatid ng Babylonian Empire, at nagkaroon po ng exile. Pag sa panahon po ng mga propeta, mga minor prophets, nagkaroon po ng exile. Sila Jeremiah, sila Isaiah po, hanggang sila Nehemiah, sila Ezra, nagkaroon po ng exile. Nagkalat po sila sa lupain po ng Babylon, mga kapatid. At pagdating po sa kay Nehemiah ay na-build po ang temple uli. The second temple ay na-build. At nung na-build po ang second temple, mga kapatid, ay hanggang sa panahon po ni Jesus Christ, naabutan po nila yon, na nandun po ang temple, the second temple of Solomon, that was being rebuilt by Nehemiah and Ezra. Now, naabutan po, nasabi ng mga alagad, pumunta po ang mga alagad sa Jerusalem, sabi ng mga alagad, "Look, Lord," sabi sa verse 1, "tignan niyo po, napakaganda po ng templo." Palibhasa, mga galing sa probinsya ito, mga disciples. Hangang-hanga sila sa pagtingin po sa templo. Lord, look at the temple, the huge building. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 1 hanggang verse 2, yung templo na yan, walang ititira dyan na hindi iguguho sa kanyang kapwa bato. So meaning, ang templo na yan ay mawawasak. Nawasak po yan sa panahon po noong AD 70, nung sinako po ng Roman, kapatid. Ang Roman po ay sinako po ng Greek Empire. Nawasak po ang templo sa pamamagitan po nila General Titus noong 70 AD. Wasak po, mga kapatid. So, naganap po ang prophecy ni Jesus Christ doon po sa templo na nawasak. And until now, wasak po. Ang tawag po ngayon dyan ay nasa Wailing Wall, sa Temple Mount. So, napasok na po ngayon ng mga Palestinian yan, na Muslim naman po ang relihiyon ng mga Palestinian. Kaya nagkaroon po ngayon ng gulo dyan sa Israel. Nandyan po. Pero ang ibang mga propesya, kasi may mga nagtuturo po ng second coming na natapos na raw po lahat. Ang sabi roon sa Book of Acts, tapos na raw po, dumating na raw po si Jesus Christ. Huwag po kayo maniwala doon, mga kapatid. Hindi pa po tapos. Hindi pa po dumating ang ating Panginoon. Ano po natapos doon sa propesya ni Jesus Christ? Yung pong pagkatira po ng templo noong AD 70 sa panahon po ni General Titus. Nung lusobin po ang Roman Empire ng Greek Empire, mga kapatid. So, nawasak po yun. At ngayon po ay Wailing Wall na lamang. Now, nung sila umupo sa Mount, mga kapatid, Mount of Olives, together with the 12 disciples, lumapit pa mga disipulo kay Jesus Christ. Sabi ng mga disipulo, "Lord, kailan po mangyayari?" Tanong nila, saying privately, "Tell us, when will these things be, and what will be the signs of your coming and of the end of the age?" Kailan po ba, mga Panginoon, mangyayari ang iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? There are two things po na kanila pong tinanong. Very important things na tinanong po ng mga disciples. Kailan ang iyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Okay. Ano ang palatandaan ng iyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Yan po ang tanong ng mga disciples. May sagot po ang ating Panginoon from verse 4 hanggang verse 14 po. That is the signs of the coming of Jesus Christ. Yung pong verse 4 hanggang verse 14, sagot po ni Kristo dun sa dalawang tanong ng mga alagad. Kailan mangyayari ang iyong muling pagparito? Ano ang mga palatandaan ng iyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Mga kapatid, dalawa po ang tanong ng mga alagad. Ang sagot ni Jesus Christ from verse 4 up to verse 14. Isa-isahin po natin, mga kapatid. Ang verse 4 hanggang verse 4 and verse 11, kapatid, ang sign po ng muling pagparito ng ating Panginoon, magkakaroon po ng worldwide religious deception. Worldwide religious deception. Ano po ang deception ng mga nasa relihiyon? Ang sabi rito, kapatid, sa verse 4, many false Christ will come in my name. Okay, signs na muling pagparito ni Jesus Christ, kapatid, maraming magpaparito sa pangalan ni Kristo. Maraming magpapakilala sa si Jesus Christ. Sa India po, pinagpakilala na siya si Kristo. Dito sa Davao, nagpakilala na siya ang appointed son of Jesus at siya ang kapalit ni Jesus Christ sa daigdig. Mga kapatid, that is the worldwide religious deception. For many will come in my name. False Christ will come. Sabi dito. Pangalawa, sabi dyan, for they will lead many astray. Anong gagawin nitong mga false Christ na ito? Ililigaw nila ang napakaraming Kristiyano. Mga kapatid. That is one of the signs. Ano pa po?
For many false prophets will arise, that is in verse 11, and they lead many astray. Verse 4, verse 5, and verse 11. Okay, magkakaroon po ng worldwide religious deception. Ang sabi sa verse 4, kapatid, and Jesus answered them, see that no one leads you astray. Reason, verse 5, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Verse 11, and many false prophets will arise and lead many astray. So, napakarami pong mga bulaang Kristo na darating bago si Jesus Christ babalik. At maraming mga bulaang propeta po na darating. Kaya sa totoo lang mga kapatid, sa ating kapanahonan, ang dami na po nagsulputan ng mga kulto. Sobra po, kapatid. Ang sabi nila, wala nang Kristong darating, wala nang rapture, wala nang end times, kapatid. Isa pong kasinungalingan yan. Dito pa lang po sa Matthew 24, nagkaroon na po ng warning ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ingatan po natin ang ating doktrina, ingatan nyo po ang inyong doktrina, kapatid, ingatan nyo po ang inyong pananampalataya. Yung tinanggap nyo pong salita ng Panginoon sa ayon sa pangangaral ni Pastor Vic, pangangaral ng mga pastors, na totoong mga pastors natin, ingatan po natin yung mga pangangaral na yun sapagkat yun po ay totoo at galing po sa Biblia, kapatid. Magkakaroon ng worldwide religious deception. Pangalawa, magkakaroon po ng worldwide political crisis. That is in verse 6 hanggang verse 8. Magkakaroon ng worldwide political crisis. Ano po ang mangyayari mga kapatid? Sabi sa verse 6, 7, and 8, and ye will hear wars and rumors of wars, say that you are not alarmed. For this must take place, but the end is not yet. Verse 7, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these things must be but the beginning of the birth pains. So, kanina po, nagkaroon po ng worldwide religious deception. Din pangalawa, kapatid, magkakaroon ng worldwide political crisis. Political crisis, bakit? Yung pong nations against nation, ang mga bansa po hindi na magkakasundo. Ang mga kingdoms hindi na po magkakasundo. Katulad po sa nangyayari ngayon mga kapatid. Ang nation ng Pilipinas versus the nation of China, China versus the nation of US, China versus India, napakarami po kapatid. So, Australia versus China, napakarami po mga disputes sa panahon natin ngayon. At ito na po ang katuparan ng Matthew chapter 24. You will hear rumors of wars. Dati, sabi niya, you will hear rumors of wars kasi wala pang television, kapatid. Wala pang social media sa panahon ni Jesus Christ. But now, you are not only hearing the rumors of wars, but you are personally seeing the rumors of wars. Hindi na po rumors, kapatid, ng wars. Hindi na po mga balita, alingaw-ngaw ng mga balita tungkol sa paggera, mapapanood niyo po. Noong nakaraang araw po, napanood po natin personal na pinabagsak po ng Israel ang building, 13th floor building ng Gaza, kapatid, ng Palestine. Kitang-kita po ng lahat. So, nasa huling kapanahonan na po tayo. Ang kaganapan po ay nagtuloy-tuloy. The signs, kapatid, ay nagtutuloy-tuloy na. Kaya napakaganda po natin pong balikan muli ito, kapatid. Magkakaroon ng worldwide political crisis. Nag-aaway-aaway sa mga teritoryo, kapatid. Okay? So, that is in verse 6, 7, and 8. For nation will rise against nation. Why? There will be a political crisis. And that is worldwide. Worldwide, kapatid. Russia versus Ukraine. Napakatindi po, kapatid, ng problema ngayon ng daigdig. India versus China. Halos buong daigdig, kapatid, mayroon pong kaguluhan. Worldwide political crisis for kingdom against kingdom, nations against nations. Kaya mayroon pong rumors of wars. Then, pangatlo, kapatid, magkakaroon po ng worldwide economic crisis. Okay? Kasi kasunod po ng worldwide political crisis, sabi sa verse 6 and 8, political crisis, bakit hindi na magkakasundo ang mga leaders ng bansa sa buong daigdig, kasunod po nun ay magkakaroon po ng economic crisis. Of course, kapatid, pagka may gera, pag may mga pestilences, pag may sakuna, pag may trahedya, gutom po. At ngayon po sa panahon natin, kapatid, grabe po eh. Dahil nagkaroon ng pandemic, ang daming nagsarang negosyo. Sa ngayon nga, may lumapit na sa akin, kapatid, sa totoo lang, may lumapit na po sa akin, dalawa pong may-ari ng, yung isa eskwelahan at ang isa po pabrika. Ang binibenta na po ang eskwelahan, kapatid.
Mabuti nga yung ating Class J, nagpapatuloy pa. Yung isa pong malaking school, na kilala ko po ang may-ari, binibenta na po ang kanilang school, kapatid, ng 400 million ang halaga. Kasi wala na po, talagang bagsak talaga dahil po economic crisis, kapatid. So, yung isa naman, pabrika, binibenta po ang pabrika, kapatid, ng 250 million. So, ang dami po mga tauhan nun. Affected po, at hindi lang yung kapatid. Worldwide po ito na mayroon pong economic crisis because of the pandemic, because of the pestilences. Okay, so magkakaroon po ng famine in various places. Akala natin dati ang famine, dumarating lang pag hindi umulan. Dumarating lang ang famine, ang tagutom pag hindi nakapagtanim, pag hindi umulan, or kaya bumagyo. May mga trahedya, hindi po pala. Kahit maganda ang panahon, because of the pandemic, because of the pestilences, pwede po magkaroon ng gutom ang buong daigdig. Yan. So good news na lamang po sa bansa natin, kapatid, kasi meron pong bayanihan. Ang iba po merong pantry, di ba? Yung ating pong pantry na lumalaga na po sa buong Pilipinas. That is bayanihan po yan, mga kapatid. Mayroong pagtutulungan, pero talaga lalaga na po ang gutom, kapatid. Magkakaroon po ng worldwide economic crisis. Verse 7 po yan. For there will be famine in various places. For there will be an earthquakes in various places. Bakit po nakakaapekto ang famine at ang mga earthquakes, kapatid? Kasi pag may earthquakes, talaga pong sasara ang mga negosyo, marami mga patay, magkakaroon po talaga ng kahirapan. Famine and pestilences, mga kapatid. Pang-apat, magkakaroon po ng worldwide Christian persecutions. Magkakaroon po ng persecution among the Christians worldwide. Worldwide ito, mga kapatid. Sa atin ngayon, wala pang persecution. Nasa China pa lang ang persecution. Nasa Middle East pa lang ang persecution, kapatid. Pero darating po ang panahon, pag nagkaroon po ng matinding giyera, kapatid, magkakaroon po ng worldwide Christians persecution. No? Nasa verse 9 to 10. For they will deliver you up to tribulation. So, talaga pong paghuhulihin ang bawat isa, i-deliver ang bawat isa sa tribulation. Pangalawa, sabi niya, and put you to death. Ikaw yung ay papatayin. Then, ano pa mangyayari? Sabi sa verse 10, you will be hated by all nations because of me, because of Christ. Many will fall away. Talaga pong sa persecution na ito, kapatid, kayo ay papatayin dito sa matindi pong worldwide persecution. You will deliver you up to tribulation and put you to death. Sabi sa verse 9. Then, sabi sa verse 10, you will be hated by all nations. Meaning, lahat ng bansa mapupuot, kapatid. So, you will be hated by all nations because of Christ, because of me. Sabi ni Jesus Christ. Many will fall away. Many will fall away from their faith. Many will turn away from the truth because of this persecution. Talagang susuko po eh. Ay kung balatan ka ng buhay, kapatid, pasusukuin ka, o ipagpalit mo ang iyong panampalataya kung Kristiyano ka talaga. Pipiliin mo ba ang buhay mo o bibitayin ka namin, bibigtiin ka namin, babalatan ka namin ng buhay o magpapatuloy ka pa sa pagiging Kristiyano mo? Kapatid, talaga pong magkakaroon ng worldwide severe persecution sa buong daigdig. At ano pa po? Ang sabi diyan, kapatid, Christians will betray one another and hate one another. Yan po malungkot, sabi sa verse 10. Christian will betray one another and hate one another. So, ano po ang kinakailangan po natin pag dumating po ang persecution? Dapat po strong ang ating pong relationship. Na hindi natin ipagkanulo si Pastor Vic, hindi natin ipagkanulo ang kapatiran, hindi natin ipagkanulo kasi ipagkakanulo mo na eh, nasaan nagtatago si ganito, nasaan si Vince nagtatago. So itatanong mo na kung saan nagtatago sila eh. So ikaw naman, takot, wala kang matibay na relationship sa kanila, ituturo mo sila. So kinakailangan talaga, kapatid, pag dumating yung ganitong crisis, ang ganito pong crisis of persecution worldwide, matatag po ang ating relationship sa ating mga kapatiran, mga kapatid, para hindi po natin sila ipagkanulo. Okay? Ito po pinakamalungkot, sabi sa verse 10. Kakaroon na ng kahirapan, magkaroon na ng mga kaguluhan sa buhay, sa buong daigdig. Then, pag nagkaroon ng persecution sa lahat ng Kristiyano, kapatid, ay magkakaroon pa ng matindi pong pagbibitray. No? Betray one another and hate one another. So, yun po ay nasa verse 9 and verse 10. Panglima, kapatid, magkakaroon ng worldwide spiritual crisis. That is po, ito po ang panlima. That is in verse 12. Ano po yung worldwide spiritual crisis? The worldwide spiritual crisis, kapatid, ay, ang sabi rito, wickedness will be increased throughout the world. Wickedness will be increased throughout the world. Sasabay po ang kasamaan, kapatid. Sasabay ang katampalasanan. Kasabay po ang wickedness.
ang kasalanan po ay mag-i-increase, kapatid, ang kasamaan sa buong daigdig. Mag-i-increase ang patayan, mag-i-increase ang kabaklaan, ang katumbuyan, mag-i-increase ang lahat, kapatid. Ang pag-aasawa ng marami, mag-i-increase ang lahat. Ang sabi rito, wickedness will be increased throughout the world. Ano ang epekto sa mga tao at mga Kristiyano? The love of many will grow cold. The love of many to God, love of many to other people, love of many Christians to their brethren, manlalamig po because of wickedness. Mag-i-increase po ang wickedness. So, panglima, magkakaroon ng worldwide spiritual crisis. At ang pang-anim po, mga kapatid, magkakaroon po ng worldwide massive of preaching the gospel. Sasabay po ang preaching ng gospel. That is in verse 14. This is a worldwide massive of preaching the gospel. And the gospel of the kingdom will be preached throughout the world as a testimony of all nations, to all the nations. Okay, sabi dyan mga kapatid, the gospel of the kingdom. What is the gospel of the kingdom? Jesus Christ is the gospel of the kingdom. The birth of Jesus Christ, the suffering and the death of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ, in the second coming of Jesus Christ, that is the gospel of the kingdom. That is the gospel of Jesus Christ. Kapag yan po ay naipreach nyo, massive preaching of the gospel throughout the world. And you know why, mga kapatid? Sa mga araw natin, sa kapanahonan natin, mayroon na pong massive preaching of the gospel worldwide. Bakit? Because of the internet. Walang gathering, but the massive preaching of the gospel is in the internet. Pasok po sa social media, kapatid. Worldwide po ang preaching of the gospel nowadays. Kaya napakalapit na pong pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. So, ang signs of the coming of Jesus Christ ay nasa verse 4 and verse 12. At ang end of the world ay nasa verse 14. Yung pong start ng end of the world ay nasa verse 14. Kasi pagdating sa verse 15, kapatid, papasok na po ang Great Tribulation. Papasok na po ang Great Tribulation. Marami po mga scholars nagsasabi dyan na and the end will come. The end will come ay yung pong pagdating ni Jesus Christ sa mga alapaa. The rapture of the church. Sabi ng Thessalonians chapter 4, beginning from verse 13 to 17. Ang sabi po roon ng mga scholars, ang verse 14, yung in the end will come, after the massive preaching of the gospel throughout the world, okay, as a testimony about the Lord Jesus Christ, preaching about the kingdom of Jesus Christ, kingdom of the gospel, o gospel to about the kingdom of God. Kapag nangyari na po ito, kapatid, magkakaroon po ng end. Ano yung end na yon? Ang sabi ng ilang mga scholars, this is the end of the church here on earth. Magkakaroon ng rapture of the church. Okay? Karoon ng gera, famine, earthquakes, lahat, crisis, kapatid, malupit. Magkakaroon ng end of the earth, end of the church dito sa daigdig na ito. And then the end will come. The church will be raptured. Okay? Meeting the Lord in the air, mga kapatid. Then, ang verse 15 po pababa, kapag binasa po natin ay, simula na po ng Great Tribulation. While the Christians are enjoying in front of the presence of God in the heavenly places, all the unbelievers here on earth ay magkakaroon po, kapatid, ng matindi pong tribulation. Malupit po ang mangyayari, mga kapatid. Now, kung atin pong titignan, mga kapatid, ano po ang pinaka-message nitong passage na ito na atin po pinag-aralan? Ang una po, Jesus Christ is giving us the idea about the signs of His coming. That is in verse 5 hanggang verse 12. Jesus Christ is giving us the signs about His coming. Okay? He is giving us the idea about the signs of His coming. Pangalawa, kapatid, Jesus Christ is giving us warning. May warning po ang ating Panginoon dito, kapatid. Ano po ang warning? Nasa verse 4, verse 5, verse 6, and verse 12. Okay, tignan po natin kung ano po yung mga warning. Ang sabi po sa warning, kapatid, see that no one leads you astray, for false Christ and false prophet will come, and they will deceive many. That's the warning. Warning po ng Panginoon yan. Bigay siya ng signs.
Then after magbigay ng signs, nagbigay ng warning. Ano po ang warning, kapatid? Mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa aking pangalan. Magsasabing sila ang Kristo at mga bulaang propeta. Mag-ingat kayo. Kaya po, sa panahon natin ngayon, ang una po nating poproteksyonan, kapatid, ang ating pananampalataya, yung ating tamang doktrina. Pag may nag-preach dyan na wala ng rapture, huwag niyo pong paniwalaan yung kapatid. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. May nag-preach wala na raw hell, huwag niyo pong paniwalaan. Wala na raw eternal life, wala raw heaven. O, kasama sa body of Christ yan, mga nakulto mga kapatid. Yung isa nga, sinaway ko na eh. Winarningan ko na yung isa, kinausap ko na. Nasa social media po, nasa YouTube. Winarningan ko na siya kasi sabi wala na raw rapture na mangyayari, tapos na raw. So, that is a deceiving teaching, mga kapatid. So, mag-ingat po tayo. Then, pangalawa po nating dapat pong tignan na warning ng Panginoon, ang sabi sa verse 6, for wars and rumors of wars, ang sabi ng Lord, do not be alarmed. Huwag kayong maalarma, huwag kayong mataranta, huwag kayong matakot. Makarinig kayo ng alingaw, gera na sa Israel, gera na sa Middle East, naggera na ang China versus US in the Philippines. Huwag sabi ng Panginoon, huwag kayong maalarma. Bakit? Hindi pa yun ang wakas. Hindi pa yun ang wakas. For wars, rumors of wars, do not be alarmed. For the wickedness, of the whole world, of the people in the whole world ay lalagana po, kapatid. For the wickedness, do not be involved, but maintain your love for God. Wickedness will be increased throughout the world. Do not be involved in the wickedness. Ang ating ingatan, kapatid, yung ating spirituality, yung ating kabanalan na binigay sa atin ng Lord. Yes, mahirap po maging banal, kapatid, sa panahon natin ngayon. But, you have to be holy sa panahon natin, kapatid. Preparation for the coming of Jesus Christ. So, sabi dito, kapatid, for wars and rumors of wars, do not be alarmed. For the wickedness, do not be involved, but maintain your love for God. Maintain mo yun, kasi pag mahal mo si Lord, kapatid, hindi ka gagawa ng kasalanan. Pag mahal mo si Lord, hindi ka magsisinungaling. Pag mahal mo si Lord, hindi ka mangangalunya. Pag mahal mo si Lord, hindi ka manloko ng kapwa. Pag mahal mo si Lord, kapatid, hindi ka magiging mukhang pera. Pag mahal mo si Lord. Kasi yun po ang pinaka-foundation, kapatid. Lumagganap pa ng kasamaan sa buong daigdig. Kapatid, maintain your love for God. Huwag niyo pong hayaang manlamig ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Kahit po tayo ay virtual worship po, virtual listening of His Word, huwag po tayong magpanghinaan ng loob. Ang ating pong pag-ibig kay Lord dapat nandoon pa rin. Amen po ba? Amen. Pastor, nakagawa po ako ng kasalanan. Grabe pong kasalanan na nagawa ko. Kung grabe ang kasalanan na nagawa mo, mas grabe po ang kapatawaran at pag-ibig ni Kristo na nakalaan para sa iyo. Magsisi ka lang at magbagong buhay, kapatid. Patatawarin ka ni Jesus Christ. Malapit na siyang dumating. Malapit na po siyang dumating. Kumusta po ang inyong buhay, mga kapatid? Magkakaroon man po ng worldwide religious deception. Worldwide political crisis. Maglaban-laban man ang buong daigdig. Magkakaroon man ng World War III. Or magkakaroon man ng worldwide economic crisis. Kapatid, kung na kay Kristo ka, you are in the good hands of God. Nasa mabuting kamay ka ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, kita kayo ng mga bulaang propeta, nakarinig kayo? Bulaang Kristo. Huwag mag-iingat kayo. Mag-iingat. Bantayan ang inyong pananampalataya. Karinig kayo ng rumors of wars, huwag kayo maalarma. Pasimula pa lang ng mga paghihirap. Totoo po, pahirap ito ng pahirap. Hindi ito pabuti ng pabuti sa daigdig. Pahirap ng pahirap ng pahirap. So ano ang dapat gawin, mga kapatid? Dapat pong gawin, magkakaroon tayo ng preparation sa ating sarili. Kasi malapit nang dumating si Jesus Christ. Ano ang mga preparation? Bantayan natin ang ating pananampalataya. Paano bantayan ang pananampalataya? Dapat tama ang doktrina natin. Doktrina po sa last days. Marami kasi mga nandideceive, false Christ and false prophets. Pangalawa, kapatid, bantayan natin ang ating mga sarili. Magkaroon tayo ng endurance. Maranasan man natin ang famine, ang earthquakes, ang pestilences, economic crisis, kapatid. Magkaroon tayo ng endurance. Yung sinabi nga ron sa tulip nga nabanggit siya na perseverance of the saints. Magkaroon tayo ng perseverance of the saints, kapatid.
Yung perseverance ng saints, kapatid, kasi pasimula pa lang ng paghihirap. Okay? So, dapat po, ano tayo doon? Magbantayan natin, kapatid. Pangatlo na dapat natin bantayan, yung relationship natin kay Lord. Relationship natin kay Lord. Mag-increase man ang kasamaan sa bundaigdig, mananatili ang pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid. Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon. Ang tanong ko po ulit, pag bumalik si Jesus Christ ngayon, naka-ready ka ba? Nakahanda ka ba na sumama sa Panginoon ngayon, kapatid? Sa mga hindi pa po, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang maging ready, pagsisihan mo lang iyong kasalanan, bumalik ka ulit sa Panginoon, kapatid. Hindi tayo pababayaan ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mangyari ang lahat ng ito. Ibig sabihin, nakalatag na sa Bible, sa propesya ni Jesus Christ, mangyayari dapat ang lahat ng ito bago dumating ang wakas. End of the preaching of the gospel. End of the church. Okay? Bakit mag-i-end ang church dito sa daigdig? The church will be raptured after the massive preaching of the gospel throughout the world. Mga kapatid, ang good news po, binigyan ka ni Jesus Christ ng idea, binigyan ka ni Jesus Christ idea about sa kanyang pagbabalik, at binigyan tayo ni Jesus Christ ng warning. Just to prepare our hearts. Dapat ma-prepare ang ating puso, kapatid. Ma-prepare ang ating relationship sa Kanya bago siya po bumalik. Marami pong salamat, mga kapatid. Sino man po ang natatakot sa mga pangyayari, ipagkatiwala po natin ang buhay natin kay Jesus Christ. Jesus Christ will never leave us nor forsake us. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Minamahal namin Diyos, salamat po ngayong gabi or ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang mga nangyayari ngayon, Panginoon, pestilences, pandemic, gera, Panginoon, naririnig namin, napapanood namin, Panginoon, sa social media, sa mga balita, mga gera, ang kagutuman sa buong daigdig, nagaganap, Panginoon. Ito lamang po ay katuparan ng iyong propesya 2,000 years ago. Lord, we thank you so much sapagkat naabutan namin ang ganitong mga pangyayari. At salamat po, Panginoon, because you are giving us an idea and warning about your second coming, Father God, about the second coming of your Son, the Lord Jesus Christ. And Lord, continue to help us to live in this world in a holy life, to live in this world na mayroon kaming endurance, mayroon kami magpipersevere, Panginoon, sa kahirapang ito, sapagkat marapit na po ang iyong muling pagparito. Salamat po, dakilang Diyos. Dalangin ko po na walang ma-deceive nino man sa amin, sa mga maling aral, sa mga mali pong mga nangangaral, Panginoon. Lord, continue to give us your divine protection. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and Amen. God bless you po. Happy Sunday po ulit.